Isang palabas ngayon ang kinakatakutan ng buong mundo. Ang movie na ito mga sangkay, kinakatakutan dahil nga po pag pinanood mo daw ito, ito daw po ang magbubukas ng portal o pintuan ng mga masasamang espiritu. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Usap-usapan ngayon mga sangkay ang isang palabas na kumakalat sa social media na mapapanood mga sangkay sa Netflix. Isang palabas na sinasabing nag-o-open ito ng portal sa mga masasamang espiritu na ayon po sa mga naka-experience mga sangkay. Noong mapanood daw po nila ang palabas na ito, hindi na naging maayos ang kanilang buhay sa kani-kanilang mga tahanan. Nagkaroon na po sila ng takot at bukod dyan mga sangkay, may mga kakaiba na po silang nararamdaman. Maraming mga pastor ang nagbabala tungkol dito. Ang movie na ito mga sangkay ay kung tawagin The Deliverance. Ang palabas na ito ay hango daw po sa tunay na buhay o isang tunay na pangyayari. Ngunit habang pinapanood mo raw ito mga sangkay, ang bawat senaryo, hindi mo aakalain na may mga mangyayari habang ikaw ay nanonood o maging pagkatapos mong manood, may mga mararamdaman ka ng kakaiba. Maging ang direktor ng palabas na The Deliverance ay nagsalita din po na ayon po sa kanya, hindi na po siya gagawa ng kahit na ano pang palabas na kagaya nito. Nagkaroon po siya ng takot matapos po ang mga eksenang ginawa nila sa The Deliverance. Marami naman po mga sangkay sa mga karakter ng palabas na ito ay hindi kinaya ang bawat senaryo. Ilan sa kanila ay nakaranas ng pambihirang mga pangyayari na unang beses pa lamang po nilang naranasan. Isa sa aktor ang nagpatotoo na matapos daw po gawin ang movie na ito, namatay ang kanilang mga alagang hayop sa kanilang tahanan. Isa naman sa karakter o isa sa mga aktor din sa palabas na ito mga sangkay, sinabi po niya na pagkatapos na mabuo ang movie na ito, nagkaroon po siya ng karamdaman at ito po ay ang cancer. Yung ibang mga aktor mga sangkay ay hindi na rin po natahimik ang kanilang buhay. Ganon din po sa mga nagpapatotoo na mga nakapanood sa movie na ito. Sinasabi po nila na habang sila ay nanonood ay kakaiba daw po ang kanilang nararamdaman. Kung kaya't may mga advice o mga payo mula sa mga nakapanood na neto na kung maaari ay huwag na raw pong panuurin upang hindi magkaroon mga sangkay ng mas malaking problema sa hinaharap, sapagkat ayon nga po sa kanila mga sangkay, ito daw po ay nagbubukas sa portal ng demonic activities o ang mga masasamang espiritu ay dahan-dahan pong nag-i-exist sa inyong lugar o tahanan habang pinapanood ang movie na ito. Kung kaya't mga sangkay, marami sa mga tao nagkaroon na po ng mga babala sa social media. Nag-post patungkol po dito bilang warning sa lahat na huwag susubukang panuurin ito. Yung iba naman mga sangkay ay nagbigay payo na kung talagang ginugusto mo na, out of curiosity, gusto mo nang panuurin ang video na ito, siguraduhin mong ikaw ay puspos ng banal na espiritu at nanalangin ka at ayon po sa kanila, maging ang buong tahanan nyo ay ipanalangin nyo na walang anumang masamang espiritu na pumasok. Sapagkat totoo ito mga sangkay, kapag pinag-usapan natin ang spiritual realm, yan po ay hindi nakikita ng ating mga mata. Ngunit mga sangkay, andun yung iba't ibang klaseng espiritu, mga anghel ng Diyos at may mga fallen angels naman na nag-i-exist. Ito na po mga sangkay yung tinatawag na mga bad spirits or demonic forces. Nag-i-exist sila ng totoo sa mundong ibabaw. Mismong salita ng Diyos ang nagsasabi sa Ephesians chapter 6
verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Klaro mga sangkay na sinasabi sa Biblia na maging ang mga masasamang espiritu ay nag-i-exist sa ating planeta. Kung kaya't pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoong Diyos na maging maingat. Marami rin mga sangkay ang gumawa ng video bilang paalala na huwag panuurin ito dahil po sa takot na baka masundan pa ang dinaranas ng iba na nagkaroon po ng mental problem dahil po sa kani-kanilang mga nararamdaman na matapos panuurin ang movie na ito. When I heard about this movie, the Lord spoke to me and He told me, don't watch that movie. The reason why the Lord told me not to watch the movie was because He said that movie is opening up demonic portals. Whether you are aware or not, when you play that movie in your home, you are giving the devil access. You are allowing spirits into your home. When this movie came out, those that was a part of the movie, they had a lot to say about it. Lee Daniel, who's the director of this movie, he said that he will never make another movie like that ever again. This movie is a demonic gateway. If you watch this movie, you need to pray and close any demonic doors that was open. Walk the perimeter of your home, binding up every spirit. Pray over your children, pray over your spouses, and pray over your animals. Listen, do not watch this The Deliverance movie on Netflix, written and produced by Lee Daniels. It is an insidious attempt to use wokeness and blackness to open your home to spiritual darkness and to demonize you. I highly discourage you from watching this movie. Director himself, Lee Daniels, believed that this is gonna open a portal to different spirits. His sister, who was acting in the scene involving cancer, was diagnosed with lung cancer just 2 days later, and a strange object flew into one of the actor's eyes on the set. Totoong nag-i-exist, mga sangkay, itong demonic forces sa ating planeta. Ito po ay ang kampon ni Satanas na pinamumunuan po ni Satan Lucifer. Kung kaya't sinasabi po sa Ephesians chapter 6, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Take note, the word hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ngayon mga sangkay, hanggat hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, mayroon pong spiritual war na nagaganap. Hindi po natin nakikita yan mga sangkay, pero totoong nangyayari. Ito po ay fallen angels laban po sa mga anghel ng ating Panginoong Diyos. Matatapos lamang po ang digmaang ito pagkatapos na po na matupad ang lahat ng propesiya sa Biblia. Bagamat pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos na mag-ingat po sa mga ganitong klaseng gawain, ang pakikipaglaro sa mga demonic activities, kagaya po ng pagkakaroon ng mga portal sa kadiliman. Ang salita din po ng Diyos ay klarong nagsasabi na may panlaban po tayo sa lahat ng ito, maging kay Lucifer. Ayon po sa James chapter 4, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Sa tuwing gagamitin mo po ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, mga sangkay, kayang-kaya po nating palayasin ang anumang gawain ng demonyo. Kaya't sa mga nakakaranas, mga sangkay, ng mga pang-iistorbo nitong sinasabing mga masasamang espiritu na nag-i-exist sa ating mundo, gamitin lamang po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod at anumang gawain ng demonyo ay mawawala. Subalit isang paalala sa lahat ng makakapanood nito, huwag nyo na pong susubukang panuorin pa itong palabas na The Deliverance. Dahil ayon nga po sa mga pastors at mga ministers at maraming eksperto, ang palabas na ito ay nagbubukas sa portal ng demonic forces. Kaya't huwag mo nang susubukan.